Magandang umaga mga bata, Mother Tongue Based Multilingual Education na tayo. Oras na para sa ating MTD. O Grade 1, handa na ba kayo? Nasa Quarter 3, Week 5 na tayo ngayon. At kung tayo ay handa na, halika, tayo'y manood, makinig at matuto. Alamin muna natin. Sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makatutukoy ng panahunan ng salitang kilos sa pangungusap at makatukoy ng salitang kilos sa mga pagsasanay na pasalita at pasulat at makagamit ng salitang kilos sa pangungusap na may wastong panahunan at hudyat ng oras. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay mga salitang kilos na gagawin pa lamang. Ayan, pero bago yun, magbalik-aral muna tayo. Sa oras na to, bilugan natin ang aspektong pangnagdaan sa mga pangungusap o kaya ay tukuyin natin ito. Number 1, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ano ang inyong sagot? Okay, very good. Naghugas. Number 2, pinitas ni ate ang mga gulay sa bukid. Ano ang inyong sagot? Tama, pinitas. Ikatlo, kami ay nanood ng sine kagabi. Ano kaya dito? Ang pangnagdaan. Tama, nanood. Ika-4, pumunta kami sa mall noong nakaraang linggo. Ano ang inyong sagot? Tama, pumunta. At ika-5, kahapon ay bumili kami ng lechon. Ano kaya? Bumili. Mahusay, mga bata. Ngayon, sa pagpapatuloy natin, sabay-sabay nating awitin ang awit na ito. I Love You Sabado ng Jollibee. Okay, mga bata, kantahin natin ito, ha? Sabayan natin. Tulog ka lang, ang hinihintay buong linggo, papalapit-lapit, di na makapit. Dahil nandyan na ang araw na ako'y mabubusog sa saya. Ang ligaya ay walang sasakay ng sinigera kasama mga kuya. Kaya isimahan, enjoy ang chicken joy. I love you Sabado, pati na rin linggo. Hintay ka lang, Jollibee, nandyan ako. Sabado na lang to, magsusunod ang puso ko. Masaya mong pamilya, at kung sa Jollibee, sana araw-araw ay ganito. Sana buong linggo ay sinsaya ng Sabado. I love you Sabado! I love you Sabado, pati na rin linggo. Hintay na lang, Jollibee, nandyan na ako. Sabado na lang ko, nagsusunod ang puso ko. Masaya ang pamilya, at kung sa Jollibee. Ayan, mga bata, nagustuhan niyo ba yung awit natin ngayon? Okay, very good. Sandali lang. Alam ko na kayo ay sumabay at napangiti dahil ang awit na yan ay may kaugnayan sa pag-aaralan natin ngayon, mga bata. Pero muna, suriin muna natin ang mga pangungusap na aking sasabihin. Isulat niyo ang check kung ang salita ay nasa aspektong gagawin pa lamang at X naman kung hindi. Subukan nga natin kung alam niyo ang mga ito. Number 1, nagsimba. Ito kaya ay check or X? Ito kaya ay salitang gagawin pa lang o hindi?
Ano kaya ang sagot? Hindi, kasi ito ay tapos na, nagsimba na. Number 2, maglalaba. Sagutan nyo nga. Ang sagot ay check. Tama, ito ay gagawin pa lamang. Number 3, nagtitinda. Ano ang sagot? Mali, kasi ito ay pangkasalukuyan. Kaapat, manonood. Ano ang sagot? Check. Tama. Ikalima ay sasayaw. Check. Mahusay mga bata. Nasagutan niyo ba? Okay. Basahin at pakinggan muna natin ang usapan ni na Binibining Amor at ang kanyang mag-aaral. Pag-aralang natin mabuti ang mga may salungguhit. Hanapin niyo mamaya, ha? Kapag nagkwento na ako, hanapin niyo yung mga salitang may salungguhit. Ang pamagat ng ating babasahin ngayong umaga ay ang aking pangarap. Ang aking pangarap. Magaling mga bata, mag-aral kayong mabuti upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Teacher, gusto ko pong maging doktor. Gagamutin ko po ang mga taong may karamdaman. Teacher, ako naman po, mag-aaral po ako ng mabuti upang maging guro at tuturuan ko ang mga bata tulad nyo. Ako naman, teacher, pangarap ko pong maging isang pulis. Huhulihin ko ang mga masasama. Ay, teacher, ako naman po, gusto kong maging isang nurse. Aalagaan ko po ang mga may sakit. Magaling mga bata, mag-aral ng mabuti upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Balikan nga natin mga bata ang usapan nila. Ano-ano kaya salita ang may salungguhit? Sabi ko sa inyo kanina, tingnan nyo. O, sige, isa-isahin nga natin. Kung tama nga kayo, gagamutin, tuturuan, huhulihin, aalagaan. Tama, magaling. Yan yung may mga salungguhit na nakita natin sa mga kanina sa dialogo. Ano kaya ang mga ito, mga bata? Alam nyo kaya ito? At ano-ano kaya ang napansin ninyo sa mga salitang ito? Tara, isa-isahin natin. Ano kayang aspekto ng pandiwa ang mga ito? Gagamutin, mag-aaral, tuturuan, huhulihin, aalagaan. Ang mga salitang may salungguhit ay nasa aspektong gagawin pa. Hindi pa ito ginagawa, gagawin pa lang. Ito ay mga salitang kilos na gagawin pa lamang o mangyayari pa lamang. Hindi pa ito tapos. Ginagamit ng mga pananda ang mga salitang bukas. Mababasa natin kadalasan mayroong mga ganitong pananda. Ito yung nagsisilbing nagbibigay ng clue kung ang aspekto ba ay pang hinaharap o gagawin pa lang. Ano pa? Mamaya. Ngayong darating na, sa susunod na araw. Yan yung mga pananda na makikita natin. Ang pandiwa sa aspektong gagawin pa lang ay ginagamitan ng panlaping ma, mag, at mang, at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, tingnan natin ito mga bata.
Ang salitang ugat na ligo kapag dinagdagan natin ng panlapi na ma ay makakabuo tayo ng ma. At anong sabi natin? Uulitin ang unang pantig ng salitang ugat na li at kokopyahin ang salitang ugat na ligo. Lalagyan ng li, susulat ang ligo, kaya magiging maliligo. Sige, isa pang halimbawa. Ang pangdiwa na ito. Ang salitang ugat natin ay aral. At kapag dinagdagan ng panlaping mag naman, ay makakabuo tayo ng mag a. Susulat yung a at kokopyahin yung salitang ugat na aral. Kaya magiging mag-aaral. Nakuha niyo ba, mga bata? Isa pa, ang salitang ugat na awit. Kapag dinagdagan ng panlapi na at hindi pa lalagyan ng panlapi, walang panlaping ilalagay, ang magiging ang imasusulat natin ay mababasa natin ay uulitin lang ang unang pantig ng salitang ugat na a at isusunod ang salitang ugat, kaya a, awit. Yan po ang salitang, ang aspekto na panghinaharap o gagawin pa lang. Aawit. Ang awit ay nagiging aawit. Sige, mga bata, subukan na natin nasagutan ang mga gawaing isa natin. Piliin ang pandiwa na o salitang kilos na aspektong panghinaharap o gagawin pa lamang. Lagyan ng masayang mukha ang mga salitang panghinaharap. Number 1. Aalis, umaalis, inalis. Hanapin nga natin ang aspektong panghinaharap. Tama, aalis. Kasi hindi pa nangyayari. Number 2. Nag-iisip, mag-iisip, nag-isip. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, mag-iisip. Number 3. Sinabi, sasabihin, sabihin. Ano ang tamang sagot? Sasabihin. Number 4. Sisirain, sinisira, nasira. Ano ang tamang sagot? Sisirain. Number 5. Magsisikap, nagsisikap, nagsikap, o magsisikap. Tamang sagot ay magsisikap. Okay, mga bata, mahusay at magaling ang mga bata ng grade 1. Ngayon naman, para sa ating gawain, ikalawang gawain. Piliin sa loob ng panaklong ang wastong pandiwa na angkop sa pangungusap. Number 1. Pumunta, pumupunta, pupunta kami sa Baguio. Ano ang inyong sagot? Lagyan ito ng salungguhit. Sagot ay pupunta. Very good. Number 2.
Sa darating na araw ng mga ina ay bumibili, bibili kami ng cake para sa aking nanay. Ano ang inyong sagot? Bibili. Number 3, mamayang gabi ay iinom ako ng gatas. Ang sagot ay iinom. Number 4, ilalagay ni Jerome mamaya ang mga basura sa labas ng bahay. Ano ang inyong sagot? Ilalagay. Number 5, nakaugalian na ni Lani na maghuhugas talaga ng kamay bago kumain. Ano ang inyong sagot? Tama, maghuhugas. Ngayon mga bata, lagi nating tandaan ang mga salitang panghinaharap ay nasa aspektong gagawin pa lamang. Ito ay mga salitang kilos na gagawin pa lamang o mangyayari pa lamang. Ginagamit sa mga pananda ang mga salitang, ito yung mga clue. Bukas, pag nakita niyo yan, mamaya, ngayong darating na, sa susunod na araw. Mga bata, ang pandiwa sa aspektong gagawin pa lang ay ginagamitan ng mga panlaping ma, mag at mang at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ngayon, para sa ating pagtataya, handa na ba kayo? Piliin ang titik ng wastong pandiwa sa aspektong panghinaharap o gagawin pa lamang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Halimbawa, number 1, mamayang gabi ay blank ng gatas si Abby. Ano kaya ang sagot? A, uminom, B, umiinom, C, iinom. Ano ang inyong sagot? Isulat sa malinis na papel o sa notebook. Number 2, bukas ay blank ng pagsusulit sa mother tongue si Ana. Ano kaya ang sagot? Nagsagot B. Magsasagot C. Nagsasagot. Ano ang inyong sagot? Number 3, mamayang hapon ay blank si Trixie kasama ang kanyang Lola Mirna sa palengke. A, pumunta, B, pumupunta, C, pupunta. Okay. Next. Sa darating na Sabado ay blank si Tita Mercy ng masarap na pansit malabon para sa aking kaarawan. Ano ang inyong sagot? A, magluluto, B, nagluluto, C, nagluto. Isa na lang. Number 5, si Miko ay blank ng kanyang aklat mamaya bago matulog. Ano kaya ang sagot? Nagbasa, nagbabasa, magbabasa. Nagbasa, A, B, nagbabasa, C, magbabasa. Ayan, mga bata, very good. Ngayon ay isusulat ko ang sagot sa pagtataya. Maging tapat kayo sa pagsagot, mga bata, ha? Walang kopyahan. Ito ang sagot natin. Okay. Next, para sa ating karagdagang gawain o assignment, ang ating panuto, isulat ang angkop na salitang kilos na nasa aspektong gagawin pa batay sa salitang ugad na nakasaad sa bawat pangungusap. Subukan natin. Number 1, ito ang ilalagay ninyo.
Ayan, linuin ko na. Number 1, blank kami sa Bicol sa susunod na taon. Nandyan yung salitang ugat, punta. Number 2, sa Batis, blank kami, blank bukas. Sa darating na Lunes, blank na si Lena papuntang Maynila. 4, ako nang ang aking seksyon sa Mother Tang mamaya. 5, ang tatay ni Romel ay blank na bagong kapitan sa susunod na eleksyon. Sagutan nyo mga bata, ha? At dyan nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong umaga. Hooray! At maraming salamat. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes. Paalam mga bata!